Hunter. Sana may ganito rin yung sa atin mga lods, no? Magandang shoutout po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong likod, si Lopez Hotchats. Kung kayo po yung bago sa ating channel, please huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, subscribe at i-hit niyo po ang notification bell para po kayo updated sa tuwing may mga bago po tayong upload na mga videos. Sa mga lods, magre-react tayo ha. Tagalog reaction to kasi kakaiba naman po tayo. Karamihan dyan, mga English this memory. So, pag may English man dito, kapiraso lang, mga kaperanggot lang. Okay, sa mga lods, wag na natin patagalin pa. Ano ba dapat natin panoorin? Ito po yung ating papanoorin. Ito po yung isa sa mga in-upload po ng mga kaibigan natin from Russia. Okay? Ito yung Russian Army Weapons Top 40. Okay mga lods? So, wag na natin patagalin pa mga lods. Kailangan po natin panoorin at nang maumpisahan po natin mga lods kung ano po ba talaga ang meron dito sa top 40 na to. Okay? So alauna, alas 2, alas 3, play na po natin ng naturang video mga lods. Ang number 40 ay ang boomerang. Okay? Kakaiba po itong tanging to. Napakaliit niya pero meron po siyang camera sa okay? Lupit mga lods ang kanilang mga armas, ano? So, hindi talaga basta-basta pag sinugot ng bansa nila, gera kong gera, talagang napakalupit. Number 33 is Uran. Uran or Uran? Oh, number dash 9. Small but terrible mga lods. On astig din ng kanyang ano, no? So, ganun din siya, lods. Pwedeng lagyan ng rocket. Uy, number 32, SU-34. Sana marami tayong ganito rin mga lods, no? Para pwede tayong magpatrolya sa West Philippine Sea. Yung pinag-aagawan. Hindi naman tayo ng gera, di ba? Pang-depensa lang. S-70 Hunter, number 31. May ganito rin yung sa US, di ba? Parang naka-stealth to mga lods. So, pag tinamaan ka dito, mga lods, pakalupit. Number 30 is BAL. Ballistic ata ito, mga lods, eh, no? Ang angas! Grabe, no? Kung may ganyan lang din tayo, pang depensa natin. The number 29 is Bastion-P. Wow! Kalahain yung mga lods yung paglipad nyo. Tapos, ayun, yun. Kontrolado na yun, lods. Nakatago siya sa mga gubat. Tapos, ayan. Basta na lang lalabas yung kakaiba nilang mga missiles. Uy! Number 28, Corvette 2385. Wow! Amazing! Meron din siya mga kargadang missiles, mga lods. Ilan kaya merong tube ang barkong to? Pwede rin siyang sakyan ng helicopter. Number 27, Tu-160M. Wow! Ang angas, mga lods. So yung pag-drop pa lang niya ng bomba, napakalupit na. Number 26, Pantsir-S1.
Para saan to? Ah, okay. Parang pang anti-aircraft nila. Ang lupit mga lods. Pansir. Sana sa coastal lines natin mga lods, marami tayong ganito para pag may mga aeroplano ma-intercept nila, okay? So yung radar nito, napaka ano din, di ba? Sophisticated. Tingnan nyo. Ang lupit, oh. Target acquired. Astig. Ang lupit, ang lupit. So ito number 24 is T-15. Wow. Great. Oh, meron pa siyang sa gilid niya. Okay. Parang ginaguide yung mga missiles nila, no? 23T-90M. Mga tangke din nilang hindi basta-basta. Nakita niyo naman yung firepower niya, oh. Boom! Sabog! Number 23. Number 22 ay T-14. Okay? Para siyang Abraham tank, no? Pero T-14 to ng Russia. So, ayun. Hindi basta-basta. Walitsia. Ayan. -SV. Uy, pag naglalaro kayo ng ng Red Alert, parang ito yung mga bang tawag dito, mga cannon, di ba? Lupit ng mga bahala nila, oh. Lalaki. Pang long range to mga lods. Boom. Grabe. Oy. K-52 Alligator. From the word itself, alligator yung design niyan. Lupit. Double yung kanyang LC. Malupit din yung firepower niya, mga lods. So, yun. Pag tinira, target acquired. Boom! Instant. Ang galing, ang galing. So, yung 19 naman, MiG-35. Isa sa mga jet fighter din nila. So, nakita nyo kung gaano kaangas, mga lods. Kung may mga ganito na tayo, siguro mga 10 dosena. Diyos ko po, sana. Hindi na tayo basta-basta gagalawin ng mga kung ano-anong bansa dyan. Okay? Maliban, alam niyo naman, di ba, yung West Philippine Sea. Mahirap talagang depensahan yan. Number 18, Su-35S. Okay, hindi natin to pinangarap para magkaroon ng gera. Ito yung pang-depensa lang, mga lods. Okay? Para mga makapangisda naman yung mga mangingisda natin. Ang lupit, ang ganda ng maneuverability niya, no? Super amazing. O, tingnan nyo mga lods. Ganong kaastig ang kanilang mga jet fighter. Sana meron din tayong to. Sa lahat na nandito, kay Tigisas, number 17, Su-57. Ang angas, no? Meron lang tayo T-50 from Korea, di ba? So, nakita nyo yung pag-loop niyang ganyan, no? Take note mga lods, pang number 17 pa lang to, ha? So, talagang nganga na tayo dun. Baka sa umpisa pa lang wala talaga. O, tingnan nyo, oh. Para siyang nagpapatay-patayan. So, ganun yung frame niya, matibay. Pero syempre, kahit gaano katibay, pag talagang
pa, yung undersea trial pa lang mga lods. Yun, ang lupit mga lods, di ba? So napakalupit talaga ng ano nila, ng kanilang mga pang-depensa mga lods, di ba? Sana sa Pilipinas ganun din, di ba mga lods? Okay, alam naman natin sa Pilipinas naghihikas tayo. Pero sa susunod, i-review din natin yung mga sandatang lakas ng Pilipinas para naman ma-appreciate din natin yung ginagawa ng government paunti-unti, okay? So sa mga lods natin na nandyan, bakit meron tayong mga kakaiba dito? Para naman ma-explore din natin yung ibang mga content na kung ano yung meron ngayon sa kasalukuyan natin, okay? So ilalagay ko yung link nitong video na to sa baba para mapanood nyo rin kung ano ba ang mga advantage sa mga kapitbahay natin, okay? Kung meron kayong mai-suggest sa atin ng mga defense na pwede natin gawan ng reaction at pwede natin panoorin, so specifically hindi tayo military based out or whatever, tayo isang nagre-react tayo kung ano yung pwede natin makita, okay? Comment down below para gawan po natin ng reaction. Ako po ulit ang inyong likod, si Lopez Hachas. Hanggang sa muli po natin paggawa ng reaction. Salamat sa mga Russians. Salute, comrade. You did a great job. Congratulations to your nations. We love you so much. Thank you and God bless.